Interesado kayo? Paano natin mapapatunayan na itong 8:40 ng Juan ay nagpapatutuo ito at ang talatang ito ay talata na magpapatunay sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi doon sa kanyang pagiging tao. Mula po sa pangalang Yoloy. Ang sabi po niya ay kung tatanungin mismo ang Panginoong Hesukristo kung siya ba ay tao o Diyos, ang sagot niya ay mababasa sa talatang Juan 8:40. So, ayan po mga kapatid, ang magiting na kanyang pagdidiin na kung tatanungin ika ang Panginoon Jesus, kung Diyos ka ba o tao? Ang sagot ng Panginoon, Juan 8:40. Di ba? O, saan ka pa? Alam nyo mga kapatid at mga kaibigan, meron ho kaming ipapapansin po sa inyo. Basahin ko muna yung talata bago ko sabihin yung gusto ko pong patunayan ngayong gabi namin ni Brother. Sabi ko dyan, datapat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Alam nyo mga kapatid, napakasarap pag-aralan ho nito. At ito pa yung sinasabi ko, na sa gabing ito, mahahayag, na itong pinaniniwalaan ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na talata na nagpapatunay na si Kristo ay hindi Diyos kundi tao. Ang totoo po mga kapatid, mula sa talatang ito ay mapapatunayan natin na si Kristo ay Diyos. Sa makatuwid ay ganito. Ang Juan 8:40 ay hindi nagpapatunay na si Kristo ay hindi Diyos o tao lamang, kundi ang Juan 8:40 ay nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Oh, di ba? Interesado kayo? Paano natin mapapatunayan na itong 8:40 ng Juan ay nagpapatutuo ito at ang talatang ito ay talata na magpapatunay sa pagka-Diyos ni Kristo, hindi doon sa kanyang pagiging tao. Tingnan niyo po mga kapatid. Uunahan ko na. Ibibigay ko kay Brother Gomer mamaya. Ito po ang patunay. Kasi, kung babasahin po natin yung talatang yan, mga giliw na taga-subaybay, yung pong tinatawag pong syntax analysis, no? Yan ay mahalaga sa biblical interpretation. Alam niyo po ba yung tinatawag na syntax analysis? Yung pong mga talata at mga salita na nabanggit dyan, i-analyze mo yan. Babasahin ko ng dahan-dahan, tinan niyo po mga kapatid. Datapat ngayon, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Paano pong punto ang makikita natin dito? Anong kinalaman ni Abraham, mga kapatid, sa talata? Bakit sinasabi ho dyan na bakit nyo ako gustong patayin na totoo naman ang sinasabi ko? Sapagat ang sinasabi ko ay narinig ko sa Diyos. At itong kagustuhan ninyo na patayin ako, sabi niya, hindi ito ginawa ni Abraham. Ibig sabihin, huwag ho natin isasara ang Biblia. Hindi siya Diyos, tao nga siya. Mali. Ano ho bang ibig sabihin ng Panginoon? Bakit yung pong kanilang pagsisikap na siya'y patayin, ano ho ang kinalaman ni Abraham dito? Yan ho dapat ang tinatawag nating pagtuklas ng mga tamang diwa o mensahe na napapaloob sa talata. May danger po talaga mga kapatid kasi ang nasa sentido común, ang nasa mentality ng Panginoon ay hindi niya pinatutunayan na hindi siya Diyos. Kundi ang issue dito, yung kanyang sinasabi na narinig niya sa Ama, ayaw paniwalaan ng mga tao. Hindi ho issue dito. Kaya kung ito ang pasasagutin na talata sa tanong kung Diyos ba siya o hindi, napakalaking kapalpakan po iyon. Kasi hindi ho ito sagot mga kapatid. Hindi ho sumasagot si Kristo dito sa tanong ni Yuloy. Hindi po tanong ang pinag-uusapan, kundi ito po ay pahayag ng Panginoon kung bakit gusto nilang siya ay patayin. Na yung kagustuhan nila yun, hindi ginawa ni Abraham. Tingnan niyo po. Papasahin ho natin yung talata, no? Para maintindihan po natin. Kasi lumalabas po dito talaga na hindi natin pwedeng baliwalain yung naging papel ni Abraham sa buhay ng ating Panginoon. Tingnan niyo po. Itataas natin. Huwag ko tayong aalis sa chapter. Titingnan po natin yung context, yung nakapalibot sa talata, no? Yung mga surrounding verses na nandyan. Balik tayo sa verse 37. At ganito yung ating mababasa mga kapatid. Verse 37, ang sabi po, 37, talastas
ko na kayo'y binhi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin. Ayan na, hindi tayo nanawawala sa context. Sapagkat ang salita ko'y hindi magkasya sa inyo. So, dito sa talatang ito, talagang kasama yung pong sinasabing interest nila na siya ay kanilang mapatay. At dito sa verse 38, ito na nga po yung sinasabi. Nasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama at ginawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Tingnan po ninyo doon sa verse 37, pinapakita dyan, kung babalikan natin yung 37, sabi natin, alam ko na kayo'y binhi ni Abraham. Di ba? Kasama talaga si Abraham yan. Bakit nyo ako gustong patayin? Samantalang ang dahilan, kasi hindi nyo matanggap ang aking sinasabi. Pagdating sa 38, sinasalita ko yung aking narinig sa aking ama. Parang ganito sabi ng Panginoon, yung sinasabi ko galing sa aking ama. At ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong ama. Ibig sabihin, kayo, naniniwala kayo sa sinabi ni Abraham na inyong ama. Dinidinig ninyo. Ako, ganun din naman ako sa akin. Yung sinasabi ko galing sa aking ama. Yan ang ibig sabihin ng flow ng usapan. 39, sila'y nagsisagot at sa kanila'y sinabi. Si Abraham ang aming ama. Ayan nga, sa kanila'y sinabi ni Jesus. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Ito na, umamin na sila. Si Abraham nga ang aming. Kung anak kayo ni Abraham, gagawin nyo ngayon yung gawa ni Abraham. Di ba? So, ayan na yun. Yan na yung dumugtong yung 40. Layo, ini pinag-uusapan kung totoo o hindi ba ang sinasabi ng Panginoon. Sukat ba namang itahi mo doon? Eto, yung sagot kung tao ba siya o Diyos. Hindi, mali ho yun. Illegal connection po yun, mga kapatid. So, ngayon, ito na yung verse 40. Diyan na yun. Kasi sabi nga, sa 39 kung kayo anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Bakit? Sa verse 40, hindi naman ginawa ni Abraham. Gusto nyong gawin sa akin So, ayun nyo. Ngayon, dinadala tayo doon sa isang senaryo na itong gustong gawin ng mga Hudyo na ito sa ating Panginoon, hindi ginawa ni Abraham sa Panginoon. Ibig sabihin, nagkita na ho itong si Kristo, si Jesus at si Abraham. Sinasabi ko na nga sa inyo yung 8:40, hindi ho nagpapatunay na hindi Diyos si Kristo, kundi nagpapatunay nga ito na Diyos nga siya. Kasi yung pong salitang ito'y hindi ginawa ni Abraham, ito ang salita na hindi kayang tutulan na si Abraham at si Kristo nagkita. Pero ayaw naman siyang patayin ni Abraham. Pero itong mga anak ni Abraham, gusto siyang patayin. Kaya nga sabi doon sa mga binasa natin, ba't hindi yung ginagawa ang gawa ni Abraham? Hindi naman ginawa ni Abraham yung gusto nyo akong patayin. Nakita nyo ang liwanag, mga kapatid? Napansin nyo po ba yon? Ayan po ang sinasabi po natin, na pagka puro pasugo, puro lang paghinig, putol-putol pa, hindi nagbabasa ng Biblia, ay yari tayo dyan. Ito. Dudugtong natin ngayon, mga kapatid, yung verse 42 para lalo ho natin maintindihan ito. Ito po. 42, sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako sapagat ako'y nagmula at nanggaling, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Napansin niyo po yan? Ang talagang gustong patunayan ng Panginoon, yung kanyang mga sinasabi totoo. Hindi siya naparito sa kanyang sarili. May nagsugo sa kanya. Ito yung ama. Yung iba dyan, barat ng banat. Kung si Kristo yung Diyos, sino nagsugo sa kanya? Anak ko ang sinugo, Yung anak, hindi yun yung ama. Magkaiba po yun. Ang nangyayari ngayon, nakikita natin dito, na itong si Kristo, na sinugo ng ama, ay may buhay na sa kanyang sarili. So, yan ang pinatutunayan ng ating Panginoon O tingnan nyo po, dito sa verse 46, din natin susurin lahat. Ito po ang sinasabi. Sino sa inyo ang kasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Yan. Kaya, ang issue, hindi yung kanyang kalikasan, kundi yung kanyang sinasabi. Totoo ba to o hindi? Yun Yun ang nasa diwa nung nasa 8:40. Punta natin yung verse 46. Ito na kung ano ang naging malaking bahagi ni Abraham dito sa usapang ito. 56 hanggang 59 ito ang nakasulat. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita siya at natuwa. Kita nyo na? Nakita na ni Abraham ang ating Panginoon. Hindi naman siya pinag-interesang patayin. Kaya ang gusto ng Panginoon,
Anak kayo ni Abraham. Bakit gusto niyo akong patayin? Hindi naman yun gusto ni Abraham. Nakita niya ng aking araw, natuwa siya, hindi galit katulad ninyo. Gano'n yung ibig po sabihin nito eh. Yung po talaga. Alam po yung mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo eh. Hindi nyo matanggap ito. Pero yun po talaga ang ibig sabihin. 57 at saka 58 mga kapatid. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 5 nakita mo si Abraham. So nagkakaintindihan sila. Yung ibig sabihin, yung sinabi ng Panginoon sa 56, naintindihan ng mga Hudyo na ang gustong sabihin ng Panginoon, nagkita na kami ni Abraham. Pero hindi naman niya ako pinag-interesang patayin. Ano ngayon na, wala ka pang 50 taon. Tapos, nakita mo ni si Abraham. Anong sagot ng Panginoon? 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga, kita mo na, nauna pa siya kay Abraham. Hindi naman sinabi ng Panginoon, tika, wala naman ako sinabing nagkita kami. Ang sabi ng Panginoon, nauna pa ako kay Abraham. Kita mo na, kaya yung 8:40, ulitin natin, di yan nagpapatunay niya, hindi Diyos si Kristo. Nagpapatunay nga yan na Diyos si Kristo. Kaya doon sa tanong ni Yuloy, edi nahayag na naman ngayon yung isang katotohanan mga kapatid na nakita po na marahil ay ngayon nyo lang din po na narinig sa paliwanag natin, no? Kayong mga hindi naniniwala sa pagka Diyos ni Kristo. Tingnan niyo yung verse 59. Galit sila ngayon nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya. Datapat nagtago si Jesus at lumabas sa yan. So ngayon ang tanong ay, kailan ba sila nagkita ni Abraham? Totoo ba ang sinasabi nitong mga Adventist na to? Na nagkita si Kristo at si Abraham? Ulit na namin sinasabi ho rito. Kung mayroong Diyos na nagpakita sa Old Testament, hindi yun yung Ama, kundi si Kristo yun. Yan yung tinityak namin sa inyo. Mababasa natin yan sa Genesis 18:1 hanggang 5. Yan po yung pagkikita po nila ni Abraham. Talatang 1. At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong insina ni Mamre habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tulda ng kainitan ng araw. 2. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas at narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tulda at yumukod sa lupa. 3. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayon makasumpong ako ng biyaya sa inyong paningin, ay ipinamanhi ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. 4. Itulot mong dalhan ko kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy at magdadala ko ng isang subong tinapay at yung magpalakasin ang iyong puso at pagkatapos ay magsisipag tuloy kayo. Yamang kayo na parito sa inyong lingkod at nagsipagsabi, mangyari ang ayon. Natalakay na ho namin ito ng mga nakaraan. Isa po dyan sa 3 lalaki yung Panginoon. Nakita ni Abraham. Dito yung paggalang ni Abraham dito. Hindi katulad nila gusto niyang patayin. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Ba't gusto akong patayin? Hindi ginawa ni Abraham yan. Kasi nga nagkita sila ni Abraham. Diba? So malinaw po yan mga kapatid. Ngayon, tingnan nyo. Hindi lang si Abraham Hindi lang si Abraham. Kundi, mababasa natin sa Exodus at 3, 14 at 15, ay pati si Moises. Sabi po dyan sa 14, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako. Di ba sabi ng Panginoon, bago si Abraham ay ako nga. Siya yun no? At kanyang sinabi, ganito ang sinasabi mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Yung nagsugo pala kay Moises, mga kapatid, si Kristo yun. Kaya sabi sa verse 15, ang sabi po dyan, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos. Nino daw? Ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Hindi ba? Yan nga ang nababasa natin dating mga nakakita sa Diyos, at ang aking pangalan o pakailanman, at ang aking pinakalaala sa lahat ng mga lahi. Ayan mga kapatid, ayan po yung mga patunay na si Kristo talaga'y naroon sa Old Testament, nakakasama ng ating mga magulang. Tingnan niyo po yung sabi doon sa Exodus 4, talatang 5. Ayan, sabi po dyan, upang sila'y maniwala na ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ay napakita sa iyo. Si Kristo talaga yung nagpapakita. Bakit binanggit dyan? Pati si Jacob. Di ba nga yung Genesis 32:30,
Ano ang sabi ni Jacob, mga kapatid? 32:30. Anong sabi ni Jacob dito? At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na sapagkat anya nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Ay di malinaw, mga kapatid. Kaya yung Juan 8:40, hindi ho yun sandata para patunayan na si Kristo hindi Diyos, kundi yung 8:40 ng Juan ay nagpapatutuo na si Kristo ay Diyos ayon sa konteksto. Yan po yung Brother Gomer. Yan, napakaliwanag, Brother Johnson. Maraming salamat sa iyong paliwanag. Nais ko lang dagdagan, Brother Johnson, at nais kong ipapansin. Dito mo makikita yung na mag-iimbento ka ng isang tanong para lumapat dun sa paniniwala mo kahit wala talaga sa banal na kasulatan. Kung si Kristo daw ang tatanungin, kung Diyos ba siya o tao, yun ba yun? Ayan. O tingnan po ninyo ha, kung tatanungin mismo ang Panginoong Jesucristo kung siya ba ay tao o Diyos, ang sagot niya ay mababasa sa talatang 8:40. Ayan, ipinaliwanag na ni Brother Johnson. Pero, tanong, saan ho sa buong talata ng Biblia, Brother Yol, no? Na may nagtanong kay Kristo o sa ating Panginoong Jesucristo, o Panginoong Jesucristo, tao ka ba o Diyos? Saan? Maghanap nga po kayo ng talata na tinanong ang ating Panginoon dahil, ang sabi niya rito kung si Kristo mismo daw ang tatanungin yung tao ba siya o Diyos, ang sagot niya, ang galing gumawa ng script, Brother Johnson, para makapangdaya. Hindi ho ba? Pero basahin niyo po ang buong Biblia, mula Genesis hanggang Apocalypse, saan kahit isang talata na may nagtanong sa Panginoon, Panginoon, Diyos ka ba o tao ka? Tapos ang sagot ng Panginoon, hindi ako Diyos, tao lang ako. Nakita po ninyo, mga kapatid, So ito yung delikado dito. Ito yung napakadelikado dito, Brother Johnson. Yung maglalagay ka ng tanong at ikaw din ang sasagot, pero wala naman sa Biblia. Bakit? Kasi gusto mong mag-inject ng isang paniniwala na wala sa Biblia. Isipin mo yan. Kung ang Panginoon ang tatanungin, Panginoon, Diyos ka ba o tao? Saan sa Bible mayroong nagtanong ng ganon? At ang isinagot ng Panginoon, ay hindi ako Diyos, tao ako. Kita niyo po Ngayon, ipinaliwanag na ni Brother Johnson yung context ng 8:40, mga kapatid. So wala po doon na sinasabi na, Panginoon, tao ka ba o Diyos? Tapos ang sagot ng Panginoon, ay hindi ako Diyos, tao lang ako. Meron ba nun? Wala. Kasi kung babaliktarin ko naman yung tanong na yan, ay, Panginoon, ano ka ba? Tao ka ba o Diyos? May sagot din ng Panginoon, Brother Johnson Kaya nga kung ganyan lang ang pag-aaral ng Biblia na gagawin, ay talagang magkakalabo-labo na hindi mo babasahin ang Biblia sa kabuuan. Kumbaga, mag-isolate ka lang ng isang talata dahil gusto mong itanim yung maling paniniwala doon sa walang alam. Hindi ho ba? Yan ang dapat nating maintindihan. Kasi tingnan mo, Brother Johnson, ano yung patutuo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili? Juan 6. Tingnan natin yung Juan 6 nga. Juan 6:62. Pansinin po ninyo ito. Ito ba'y salita ng isang tao? Sabi niyo, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. O kaya nga dito, Brother Johnson, saan nanggaling ang Panginoong Jesucristo? Ang sabi niya, saan siya naroroon noong una? Abay, Brother Johnson, kung ang paniniwala mo lang, ang pinagmulan lang ng ating Panginoong Jesucristo ay nung ipanganak ni Maria, paano mo naman ito paniniwalaan na sinasabi ng ating Panginoon ito? Hindi ho ba? Na kung paano kung makita ninyo yung kinaroroonan niya ng una. Di ba? Saan ba siya nanggaling? Tingnan natin 16:28 ng Juan. Tingnan mo ha, saan ba siya naroroon nung una? Ano sabi ng ating Panginoon? Ito, patotoo ni Kristo talaga ito. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanglibutan, muling iiwan ko ang sanglibutan at ako'y paroroon sa Ama. So doon siya nagbuhat Hindi ho kay Maria. Okay? Ngayon, kung sabi mo, si Kristo tao lang, hindi kay Maria lang ang pinagbuhatan niyan. Kasi doon lang nagumpisa yung kanyang pagkakatawang tao. Kaya lang, bago siya ipanganak ni Maria, mayroon na siyang kalagayan Mayroon na siyang existence actually. Ang sabi sa Mikas, tingnan natin yung Mikas 5:2. Sino ba yung tinutukoy dito? Mikas 5, ang talata ay 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo'y lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan.
Diyan po nagbuhat ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tama yung kanyang sinabi, ano kung makita nyo ang anak ng tao na kung saan siya naroroon nung una. Ito yung ating Panginoong Jesucristo. Nagkatawang tao po siya, mga kapatid. At doon sa mga ayaw maniwala, ay talagang malaking problema po yan eh. Kasi nga sabi ko nga, kung tao lang ang ating Panginoong Jesucristo at wala ng iba, paano niyang matutubos ang kasalanan? Malabo. Kasi ang manunubos, Diyos. Diyos ang manunubos. At ang ating Panginoon, ang ibinigay na manunubos. Yan ang dapat nating maintindihan dyan, mga kapatid. Ay ngayon, ang sabi ng Panginoon, ako'y tao. Tao talaga. O wala naman tayong problema. Pero yung mga talata na nagsasabing siya'y Diyos, ayaw naman tanggapin. O katulad halimbawa, anong sabi ni Apostol Tomas? Basahin nga natin na kahit anong palusot dito ng mga ayaw maniwala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos, hindi po nila mababali ito. Kahit anong gawin ninyo dito. Juan 20:28. Anong sabi ni Apostol Tomas? Apostol po ito. Mas maniniwala ako kay Apostol Tomas kaysa dun sa mga ministro na nagsasabi, hindi Diyos si Kristo. Ano sabi niyan? Sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Abay, kung sasabihin ng mga insidya na, tao lang yan. Nakita niyo po. Pero si Tomas, Diyos ko, sabi niya. Ngayon, anong unang palusot nila dito nung una? Nagulat. Abay, hindi sila makahanap ng ebidensya na nagulat. Dahil wala ho sa talata na nagulat. Nung sumunod, abay, nagkamali. Abay, nagkamali pala si Tomas. Hindi naman itinama ni Kristo. Sablay na naman. Bandang uli, ang naisip, absent. Nakita po ninyo, para lang mabali itong talata na ito, na ang sabi ni Apostol Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Abay, ang dami nilang na-invento, Brother Johnson eh. Kaso lang, ang problema nila, yung patutuo ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang 29. Ano sabi ng ating Panginoon sa talatang 29? Sinabi sa kanya ni Jesus, oy, mali ka Tomas. Ganun ba? Hindi ako Diyos, tao lang ako. Sinabi ko na yan sa 8:40. Ganun ba yon? Hindi. Sabi niya, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. So, saganang atin na mga Seventh-day Adventist, maliwanag po ang ating paniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at dahil nga sa kanyang layunin na iligtas ang buong sanglibutan, siya po ay nagkatawang tao. At dahil dyan, siya nga po ay tao. Yan po yung dapat nating maintindihan dyan, mga kapatid. Maraming salamat, Brother Johnson.